Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Totoo po yung narinig nyo kasi po, panahon na naman po ng graduation season ngayon, mga kapatid. Ano po? Ang daming nakatoga, ang daming mga nakangiti, ang daming may mga plano. Kumbaga, nasa panahon po talaga ng graduation po ngayon. Kaya napapanahon po siguro na kung minsan tanungin mo sila na, so what's next? What's the plan? Ano ang plano? So probably meron pong sasagot na mag-work na ako, yung iba naman mag-aaral pa, yung iba naman mag-a-abroad na. Lahat po may plano. So ibig sabihin, hindi lang po mga estudyante yung meron pong mga plano. Even the adults, meron po silang mga plano sa kanilang career, may plano po sila sa negosyo, may plano po sila sa pamilya, may plano po sila sa future. It is because whether you're 18 years old or 58 years old, we are all planners. Now, speaking of plans, and to run some reality check on it, ito po ang totoo. Hindi lahat ng plano natutupad. Hindi lahat ng plano natutupad. May plano kang relationship pero hindi nag-work out. May plano kang career, pero napunta ka sa ibang field. May plano kang timeline, pero parang na-delay. At minsan nga, hindi lang basta na-delay, kundi naiba talaga yung direction ng buhay mo. So the question is not just about kung marunong ka bang magplano, kundi ang tanong, handa ka ba kapag iba ang plano ni Lord sa'yo? Because the Bible says in Proverbs 16:9, in their hearts, human plans their course, but the Lord establishes their steps. So we make plans, mga kapatid, but God always has the final word. So to our graduates, congratulations po to our achievers. Gusto ko pong i-congratulate kayo. Amen? Palakpakan po natin yung ating mga achievers. By the way, pag sinabi ho nating achievers, hindi lang ho yan yung tumatanggap ng medalya. Pag sinabi hong achievers, yan ho yung lumilipat ng another level. So pag natapos mo yung grade 2 at grade 3 ka na, you are also considered as an achiever. Also, yung pong mga kapatid nating nagtatrabaho, perhaps you are planning for your stability. And of course, to the parents, probably we're planning for our family. And even so, to those na parang wala pa pong malinaw na plano, yung parang mga lutang pa until now, you are for sure trying to figure things out to come out with a plan. Kaya lahat po tayo probably for sure may plano. Amen? May plano po ba tayo? Mamaya malalaman natin yan. Unfortunately, hindi lahat ng plano naka-align sa plano ng Diyos. At ngayon po, ang pag-uusapan natin is how to plan. Not just to succeed, but more importantly, to succeed in God's way. Napaka-importante po nito because success without God's direction, it can definitely still lead us to regrets. May mga nakatakdang panahon sa buhay po natin at merong dapat mangyari sa mga nakatakdang panahon na yon. Kaya dapat po pagplanuhan po talaga natin ang buhay kasi po pag hindi natin pinlano, maraming magagandang bagay na dapat sana'y mangyari ang hindi nangyayari. And soon without realizing, mauubos na lang ang panahon ng buhay natin na meron tayong mga nasayang na pagkakataon. So mga kapatid, we are still on our series, The Science of Time. And we're gonna be zooming it into according to Proverbs chapter 16 entitled, Paano Plano? Paano Plano? How do we plan to succeed? Dear God, salamat po, Panginoon, sa umagang ito, for you have a plan for us. But because you have given us a free will, Lord, part ng pagiging tao namin, part of our vulnerabilities is to commit a mistake through it. That's why we need to make sure that we plan this life with you so that we can make our plans in accordance with yours, O Lord.
Panginoon, turuan mo po kami, Lord, na pahalagahan ang pagpaplano sa buhay nang lalo po naming maunawaan kung paano kami makakapagplano sa makadiyos na pamamaraan. Panginoon, sa mga sandaling ito, patawaran niyo po kami sa aming mga kasalanan at alisin niyo po ang lahat ng pwedeng maging sagabal na pwedeng humadlang para maunawaan namin ng lubos ang iyong mga turo at mga salita sa umagang ito. Speak to us in a simple way, O Lord, but continue, Lord, to enable us to know your will for our lives. Continue to enable us, Lord, to plan correctly so that we may benefit from this life that you have given us. Sabi mo nga po sa iyong mga salita, Lord, you know the plans you have for us. And that is to prosper us and not to harm us. Plans to give us a hope in a future. Kaya po, Lord, sa mga sandaling ito, be our speaker. Itago mo po ko sa iyong banal na likuran so that, Panginoong Jesus, bago po ako tuluyang magsalita, hayaan mo pong kilalanin ko po na ang aming mga pag-uusapan ay hindi po lahat patungkol sa akin. Hindi ito patungkol sa aking galing, hindi ito patungkol sa aking preparation, hindi ito tungkol sa kung paano ako magsalita, kundi po, Lord, this is all about you, Panginoon. Kaya ngayon po, I humble myself before you. Itabi mo po ako in the sideline at ikaw po ang pumagitna at maitaas sa lugar na ito, sa mga sandaling ito. Hayaan mo, Panginoon, na hindi po ako ang marinig ng aking mga kapatid, kundi ikaw lamang po, Lord. Alisin mo po ang anumang pride sa aming mga puso at alisin mo po ang desire na ma-impress ko po ang tao, kundi palitan mo po ito ng desire na mag-glorify ka lamang, Panginoon. Panginoong Jesus, be the true speaker today. Gamitin mo po ang boses ko, pero ang salita mo lamang ang aming maririnig. Gamitin mo po ang isip ko, pero ang wisdom mo lamang po ang dadaloy. At gamitin mo po, Panginoon, ang puso ko, pero ang puso mo lamang ang mararamdaman naming lahat dito. At kung may maalala man sila sa pagkakataon na ito, Lord, hindi po sana ako, kundi ikaw. At kung may mabago man sa kanila, hindi dahil sa sinabi ko, kundi dahil sa ginawa mo sa puso nila. Kaya po, sa mga sandaling ito, Holy Spirit, move freely on us this morning. Ikaw po ang kumilos, ikaw po ang mangusap, ikaw po ang mag-convict, at ikaw po ang mag-heal sa amin, Panginoon. Heal us with your words. At sa dulo ng lahat ng papuri, lahat ng karangalan, lahat ng kalwalhatian, at ang lahat ng ito po ay mapunta lamang sa iyo, aming Panginoong Jesus. All this we ask in the name of Jesus, your Son. We pray with thanksgiving. Amen. Amen. Praise God. Palakpakan po natin ang Panginoon. So, paano? Plano. Paano nga ba ang magplano? Ano nga ba ang mga dapat nating gawin para walang masayang or at least mabawasan man lang na mga pagkakataon na pwedeng mawala sa ating buhay? Kasi ang pinag-uusapan ho natin dito, the sayings of time. Nang sa gayon, hindi ho tayo magkaroon ng regrets sa mga darating na panahon or mabawasan man lang yung mga regrets sa darating na panahon. At ito pong ating pag-uusapan na the sayings of time, this moment in time will be based dun ho sa binasa natin kanina sa Proverbs chapter 16. And we're reading it from the contemporary English version po. Nang sa gayon, mas madali ho nating maintindihan. Verse 1, ang sabi po doon, we humans make plans, but the Lord has the final word. Unang-una, sinabi po ng Panginoon at sinabi po sa kanyang salita, may plano po tayo. Amen? So dapat tayo po gumagawa ng plano. May plano po ba kayo, mga kapatid? Ano po? The assumption is we make plans, and that is we should have a plan. So paano ang plano? Number 1, make plans and have a plan. Importante sa buhay natin. Parte ng ating responsibilidad sa pinagkaloob na buhay sa atin ng Panginoon is we make plans. Hindi kung ano lang ang mangyari, hindi kung ano lang ang kahihitan ng isang araw,
ng isang linggo, ng isang buwan, ng isang taon, until nagulat ka na lang, tapos na yung isang lifetime mo. Yung bang tipong member ka ng bahala na gang. Sabi nga nila, those who fail to plan, actually plan to fail. So yung wala daw pong plano, actually po may plano po sila. May plano po silang mabigo. Kasi wala po silang plano. Kaya dapat may plano tayo. Dapat for a month, for the year, and for in 10 years' time. Gaya po ng mga estudyante, di po ba? May plano po sila sa isang semester until they plan for a career. Kaya po, mga kapatid, siguro magandang itanong ngayon, what's your plan for your family? Or anong plano mo para sa sarili mo? Kasi dapat may plano po tayo para sa ating pagtanda. May plano po ba tayo sa ating pagtanda? Kasi po maraming mga pangangailangan pag tayo po'y nagkakaedad na ang biglang dumarating. At kapag wala kang plano, baka hindi po natin matugunan kasi nga po wala tayong kaplano-plano. Pero kung may plano ka, magiging somehow hindi ganun kahirap. So ano po kaya ang plano nyo para sa inyong buhay? Kasi kung hahati-hatiin natin ang mga natitira pang panahon ng ating buhay, halimbawa po, ako po ay turning 48. So if I would just be assuming based from the life expectancy ng isang Pilipino which is around 70, ibig sabihin more or less meron pa akong 2 decades. Doon sa 2 decades ng buhay ko, kung hahatiin ko yon into 5 years, 5, meron pa akong 4 na 5 taon. Ano ba dapat yung gawin ko sa natitirang 4 na 5 taon na yon ng buhay ko? Hindi ho masamang mag-isip ng ganon. Actually, napaka-practical po. 2 years ago, pinag-aralan natin yung haba ng buhay. Because we tried to look for the practicality using the tactical approach of the biblical studies that we're doing. Gusto kong makita natin yung kahalagahan ng yung buhay na pinagkaloob ng Panginoon sa atin. Kasi kung masasayang yung buhay mo at magkakaroon ka rin lang ng regrets, the sayang of life at the end, siguro hindi ho kasalanan ng Diyos yun. Sino po kaya ang may kasalanan? Kaya ho, sinasalamin natin ngayon yung ating mga sarili sa pamamagitan po ng salita ng Panginoon. Kaya kung minsan parang sinisisi mo pa yung Lord, tamlay naman ang buhay ko, walang kabuhay-buhay. Paano magkakaroon ng buhay? Wala kang kaplano-plano. Diba? Ano po kaya yung gusto nating mangyari? Of course, having a plan is not 100% guarantee. Hindi naman lahat ng plano natin, yun ang mangyayari. Pero kung may plano ka dapat, para meron kang sinusunod na direction, meron kang goal in which you cut down into smaller, achievable objectives. Ganun po yung pagsusolve at paghaharap po dapat sa isang problema. Ang problema po is normal at parte ng buhay. Nagiging mahirap yung problema kapag iba yung pagtingin mo sa kanya. Pero kung ikaw, lagi kang excited na hanapan ng solusyon, yung solusyon na yun, yun yung plano. Kung paano yung plano yung gagawin mo para malagpasan mo yung problema. At yung pagpaplano na yun, meron kang plan A, plan B, plan C, meron kang contingency plan. Sigurado naman sa dami ng contingency plan na yun, kahit papaano magkakaroon ka ng maayos na goal, maayos na solusyon dun sa problema na yun. At yun po yung tinatawag na sistema. Yung buhay po natin, dapat nilalagyan natin ng sistema. Yung pamilya po natin, dapat nilalagyan natin ng sistema. Yung trabaho natin, kaya ho maayos yan, kaya ho kumikita ng pera yan, dahil po may sistema. Yung church natin, dapat merong sistema. Yung pamahalaan natin, dapat may sistema. Katulad po ng ating kinakaharap na problema ngayon. Yung inflations ng taas ng bilihin. Sa halip na karamihan sa ating mga tagapamuno mag-focus dun sa pag-iisip
ng solusyon doon sa kinakaharap nating realidad ng problema, saan sila nakatingin? Sa mga kalaban nila. Inuubos nila yung panahon ng pagluklok nila, ng paglilingkod nila para tirain at sirain ang kalaban nila. Bakit pa natin sila niluklok kung maninira lang sila at titira lang rin sila? Hindi ba dapat sila ay nagtatrabaho? So dapat merong plano. Dapat talaga alam mo yung plano para hanggang sa unti-unting nagprosper ang plano kasabay ng panahon. Kasi kapag hindi ka nagplaplano, merong isang bagay na nawawala sa'yo. At kahit gaano ka man kalakas, gaano ka man kayaman or katalino, hindi mo kayang solusyonan yon. Yun ay ang panahon. Paiksi ng paiksi ng paiksi ng paiksi ang panahon ng buhay. So dapat nilalagyan mo yan ng plano. Kaya po ang sabi po sa Proverbs 16:20, if you know what you're doing, you will prosper. Diba? Kaya nga maraming nahihirapan pag merong problema kasi sila mismo sinasabi nila, hindi ko alam ang gagawin ko. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Tapos kilos sila ng kilos. Anong nangyayari? Lalong lumalaki yung problema. Kasi hindi na nga nila alam yung problema or hindi na nga nila alam ang gagawin nila, kilos pa sila ng kilos. Importante na alam mo kung ano yung ginagawa mo. Kasi pag alam mo, iba ang may alam. You will prosper. So para umunlad, dapat alam mo kung anong plano. So how do we plan? Paanong plano? First, number 2, be knowledgeable. Kasi po, bawat alam po ng ating isip ay parang isang tool na nagpapadali ng trabaho. Kaya po tayo nag-aaral, kagaya nito. Kaya po tayo pumupunta sa church, nag-aaral po tayo ng salita ng Panginoon. Kasi, ang prinsipyo po nito, dapat pag uwi natin at paglabas natin sa church, dala natin yung natutunan natin para pag meron tayong hinarap na problema, magagamit natin ang salita ng Panginoon. Amen? Amen? Ganun lang po kasimple yun. Ang tanong, bit-bit ba natin kapag umaalis tayo ng iglesia? Kapag nag-aaral tayo ng salita ng Panginoon? Minsan kasi wala tayong alam bit-bitin kung hindi kung ano lang yung bigat ng puso eh. Dapat binibit-bit din natin kung ano yung itinuturo ng salita ng Panginoon. Amen? Kasi siya yung nagbubukas sa mga pinto na para bang susi na kapag knowledgeable ka, ito din yung magtataas ng level mo na para bang elevator. Diba? Hindi naman pwedeng, nung nagsimula kang mag-aral, nung 1969, grade 1 ka. Pagdating nung 1970, anong grade ka dapat? Grade 1 uli? Pagdating ng 1971, ilang ka na? Anong grade ka na dapat? Grade 2 na dapat or grade 3 na? Hindi, grade 1 uli. So ang point po dito, ang knowledge, dapat talaga tuloy-tuloy yan. Once you start studying, you will no longer stop studying. Ganun po ang buhay natin. Hindi puro tulog, hindi puro iyak, hindi puro imo, hindi puro lungkot. Ang tao po nilikha ng Diyos to move on. Lahat ng tao merong obstacle. Kaya lang hindi nakaka-move on ang tao dahil hindi sila nag-move. Hindi sila nagiging knowledgeable to move on. Nagbibigay kasi ang knowledge ng liwanag at directions kahit sa dilim. Kaya napaka-importanting kilala mo yung sarili mo. Know yourself. Number 3. Paanong plano? You have to know yourself. Know your strengths, know your weaknesses, and most importantly, know what you want. Alamin mo talaga kung ano ang gusto mo. Hindi yung undecided ka. Daddy, Mommy, ano ba talaga yung kukunin kong course? Well, hindi naman si Daddy at si Mommy ang mag-aaral. Ano ba talaga ang gusto mo sa buhay mo? Alam niyo po, may mga nagtatanong po sa akin na mga students ko before. Kasi way back 2003 pa po, nag-start akong magturo
So basically, some of my students are already married and most of them have children already. And some of my students became husbands and wives. So tinatanong po nila sa akin, Sir, ano po ba ang mahalagang qualities ng isang lalaki o babae para ma-consider ko na maging asawa? Yan ho yung madalas nilang tinatanong eh. Kasi nga sabi nila, iilan lang daw yung bahagdan ng malalaking problema. At isa sa pinakamalaking bahagdan ng problema, hindi lang yung makatapos ka ng pag-aaral, hindi lang yung makahanap ka ng trabaho, kung hindi yung makapili ka ng maayos na kapartner sa buhay. And I always simply tell them, on what you cannot live without. Yung bang tipong hindi ka mabubuhay pag wala yun sa kapartner mo. Na dapat meron yun sa kanya, and then dapat alam mo rin what you can live without. Yung bang okay lang, yung gusto mo lang, pero kahit wala, okay lang. So, you don't have a partner that doesn't have what you cannot live without. Kaya dapat alam mo talaga kung ano yung gusto mo sa isang kapartner mo. Yun lang po yun. Kasi, marami po kasing ganito na kahit sa pag-aasawa, hindi tumatama yung pagpili dahil walang tamang pagpaplano. Kasi po, hindi nila alam kung ano yung gusto nila sa buhay. Na-in love lang sila, na-fall in love lang sila. Ay, na-in love lang siya kasi mahaba yung pilik mata. Na-in love lang siya kasi maganda yung boses. Kasi chat ng chat, text ng text, kasi parang very thoughtful. Pero maya-maya, maghihiwalay din. Nagkakagalit o kaya mas worse, tinitiis na lang nila yung buhay nila together. Kasi nga, pasubuan na eh. Nabuntis na, so dapat nang magpakasal. So kahit parang hindi maganda yung relasyon, okay na, andyan na eh, andito na eh. Kaya pinagtsatsagaan na lang. Total, mamamatay din naman tayo pagdating ng araw, tiisin na lang. Tiisin na lang natin to, alang-alang sa mga bata. No choice na eh, panindigan na lang. Gusto nyo ba yun, mga kapatid? Yung gano'n na lang? Gano'n na lang ba yun? The science of time na minsan ka lang mabubuhay sa mundo. So what do you want? So dapat talagang pinagplaplanuhang mabuti yan. So dapat alam nyo kung ano yung gusto nyo. Like for example, you want material success, then dapat huwag kang mai-inlove sa mga taong walang ambisyon na kahit pa ba hanggang shoulder length yung kanilang pilik mata, dapat pag-isipan nating mabuti. Nakakita na po kayo yung gumaganon? Kasi hanggang shoulder length yung kanilang pilik mata. Ano po? So, what do you want? Kailangan alamin mo. Do you want yung mga matatamis na mga sandali araw-araw? Kung ganun yung gusto mo, yung sweet, so siguro pwede na yung tamad. Basta thoughtful ba? So what do you want? It must be clear kasi tayo naman nilikha tayo ng Diyos na unique. Meron tayong talagang kanya-kanyang gusto, meron tayong kanya-kanyang ayaw. Isang puntos pa din po yun. Kaya pag yung tao, naging ganap na po yung isip, naging malalim na po sa Panginoon, kapag pumili po yan ng kapartner, huwag po kayong malaking maging age, hadlang. Kasi kasalanan din po sa Panginoon kapag inahalaglangan nyo yung plano niya. Amen? Pananagutan niya naman yun sa Panginoon kapag nagkamali siya, lalong-lalo na kung nasa tamang edad na siya. Amen? Huwag nating pangunahan. Kasi buhay niya yan. So don't just have anybody kung talagang hindi mo alam kung anong gusto mo. Kasi minsan may mga taong ganun eh. Nandyan na, pasubuan na, tinitiis na lang. Nauubos yung panahon eh. Kaya merong mga relasyon, inaabot ng 15 years. 15 years silang mag-on. Naging mag-on sila around 20 years old, tapos 15 years silang mag-on. So nung 36 years old na sila, bigla silang nag-break. So sayang yung panahon, di po ba mga kapatid? Kasi nga, kahit marami pa siyang qualities na maganda, pero hindi mo pwedeng pagtiyagaan yung iba niyang mga qualities, then have someone else, or siguro mas better, don't have anybody at all.
So very importantly, you know yourself, at kung may pakakasalan ka, or kaya magiging business partner ka, know the other person. Kasi ito yung mga example po ng mga matatagal na pagsasama. Sabi nga nila, isa sa mga pinakamahirap na sistema ng pagnenegosyo, partnership. Pero hindi naman lahat ng partnership nabibigo. Kasi sa partnership, inaalagaan din yung relasyon dyan. Parang ang pag-aasawa po ay also a partnership. Hindi yung pag nag-asawa ka, ikaw lang ang aalagaan ng aalagaan. Dapat ikaw, inaalagaan mo siya, inaalagaan ka niya, nag-aalagaan kayong dalawa. That is partnership. Hindi yung parang suntok sa buwan or bahala na gang. Kailangan may facts, may knowledge, at more importantly, dapat merong discerning. So dapat, paanong plano? Dapat nagdi-discern ka. Be discerning. Kailangan merong discernment. Kasi hindi naman lahat ng bagay pwedeng malaman. Pero ang importante, ang lahat ng bagay dapat nararamdaman. Kasi kailangan talaga, meron kang pakiramdam na ito bang gagawin kong negosyo kahit potentially promising na maganda. Pero parang iba yung nararamdaman ka eh. Ano ba yung kutob ko? Kutob, kasi po, spiritual beings din po tayo mga kapatid eh. Amen? Nilikha tayo sa image ng Diyos. At dahil dito, meron tayong espiritu. So meron din po tayong dimension ng pagsukat sa mga bagay, hindi lang yung knowledge about facts. Kaya napaka-importante na malalim yung relasyon natin sa Panginoon. Kasi pag malalim yung relasyon natin sa Panginoon, mainit yung relasyon natin sa Panginoon, malalim at mainit din yung discerning na pinagkakaloob sa atin ng Banal na Espiritu Santo. Kaya doon sa mga kapatid nating mga kabataan na darating sa panahon na kayo ay magjojowa, hahanap ng kapartner, hindi naman talaga kayo pinipigilan eh, kundi pinapaalalahanan lang kayo na unahin nyo muna yung relasyon nyo sa Panginoon. Kasi kapag kilala nyo na yung Panginoon at may relasyon kayo sa Kanya, madali nyo nang makikilala yung sarili nyo. Yung identity nyo, hindi nyo hahanapin sa ibang tao, kundi hahanapin nyo sa kung sino yung lumikha sa inyo. And once alam nyo na ang kahalagahan ng inyong identity, lalalim ang inyong pagkatao, lalalim yung inyong pananampalataya. At dahil doon, magkakalakip-lakip lahat ang katagumpayan ng buhay. Amen? Amen. So dapat, kapag meron kang plano, pinakikiramdaman mo what does your spirit tells you. Ano yung iniisip mo na parang okay naman, pero deep inside, parang baligtad yung nararamdaman mo. Kasi po, alam niyo po, napakaraming mga tao, pagka napatunayan na nila na mali ang isang bagay, tsaka pa lang po nila sasabihin na, sabi ko na nga ba eh. Kasi simula pa lang nung una, kinukutuban na ako dito eh sa taong to. Sabi ko na nga ba eh, meron akong nararamdaman na kakaiba. Kaya lang po, sadly, pag ganun po yung nangyari, the damage has been done. So dapat, sa simula pa lang, inoperationalize mo na yung iyong discerning. Ginamit mo na yung discernment. Gift of the Holy Spirit na regalo ng Panginoon sa atin. At hindi mo basta-basta magagamit yun kapag hindi malalim yung relasyon mo sa Panginoon. Amen? So be discerning. Sabi nga po sa Proverbs 16:25, sometimes what seems right is really a road to death. Kaya minsan, halos patay ka na or nung naghihilong-ngalo ka na lang, dun mo palang nalalaman na mali pala yung daan na yon. Kaya hindi lang dapat alam, kundi dapat pinapaandar din talaga yung spirito, yung discerning. Therefore, if you want to really plan, and if you want to really invest in your plan, you have to invest time, you have to invest talent, you have to invest treasure in your plan, and more importantly, you have to pray for it. Ang plano, pinagdadasal po yan. So, paano plano? Number 4,
ipagdasal. Para sa prayer life mo pa lang, bago pa lang mangyari, ang dapat mangyari, para bang meron ka ng filter, meron ka ng salaan, meron ka ng firewall na parang napili or nagre-represent ng langit para sa'yo. Kasi po alam naman nating lahat na ang langit, alam nila yung mga punot dulo ng mga bagay eh. Kaya dapat lagi kang makikipag-communicate sa kalangitan. Dapat marunong kang makiramdam, marunong kang mag-observe. Kasi po yung prayer, it's a behavior. It's actually a kasanayan. So, dinidevelop po talaga yan. Dapat araw-araw, pagkagising mo, tuwing may gagawin ka, tuwing may decision ka, may sasabihin ka, may iisipin ka, nasasanay kang tumawag at magdasal sa Kanya. Amen? Kasi, pag halimbawa, galit ka na. Okay? Pag galit ka na, pero bago ka nagsalita, nagdasal ka muna. Try po natin, minsan galit ka. Pero bago ka magsalita, magdasal ka muna. Definitely ho, kapag nagsalita ka, hindi ka na padalos-dalos. Na-tame na yung relasyon, yung reaction mo. Sa halip na reaction, naging tamang response na yung ginagawa mo. Kasi nga, hindi ka na nagmamadali, hindi ka na nagpapanik. Kasi if you do, soon, magre-regret ka din sa buhay. Maraming mga pagkakamali yung nangyayari sa buhay natin. Kasi madalas, tayo ay nagpapanik, tayo ay nagmamadali, tayo ay nagpapadalos-dalos. Di ba? Kaya nga sinasabi nila yung pag-aasawa, sabi ng mga matatanda, ay hindi parang kaning isusubo na kapag napaso ay iluluwa. Ang lalim, pero totoo po yun. Punong-puno ng karunungan. Amen? Lalong-lalo na yung mga bagay, mahalagang mga bagay, mga kapatid, ang mahalagang bagay, hindi dapat ipinagmamadali yan. Ang mahalagang bagay, hindi dapat ipinagmamadali yan. Dapat binababad ng husto yan sa panalangin. Malaki kasi yung damage sa buhay mo, if it does. Kaya minsan, pag nabuhol na, saka mo palang kakalagin. Pag nailak na, saka mo palang ulit bubuksan. Pag naikasal na, tapos maghihiwalay din pala. Napirmahan mo na yung contract. Tapos, gusto mo pang umatras. Nag-down ka na agad sa kotse na to, kahit sobrang taas ng monthly amortization, yung pala, hindi mo masyadong gusto, ayaw mo pala. So, forfeited na yung reservation fee mo. Or kaya, nagtiis ka na rin lang na maghulugan. Bakit hindi mo pa pinagtiis ang bayaran yung talagang gusto mo? Mga kapatid, ang point po dito, huwag magmadali. Kasi po, mas mahal ang bayad pag laging nagmamadali. Mas mahal ang bayad pag laging nagmamadali. Hindi po yan literal na bayad. Medyo malalim po yung pakahulugan yan. At alam ko pong naiintindihan niyo yan. Kaya titignan niyo yung mga salesman, di ba? Yung kanilang mga approaches. Yung mga style nila ng mga salesman para wag mo nang maisip yung lahat ng negative. Bigla ka nilang mamadalin. Ay, sir! Paubos na po kasi yung stock namin, sir eh. Kunin niyo na po ito, sir, kasi habang naka-promo pa po, bukas po kasi, ano na po siya, balik na po siya sa original price niya. Kaya bilhin niyo na po. Dahil ikaw, nagpadala ka sa pagmamadali, hindi ka tuloy masyadong nakapag-isip. Hindi ka nakapagplano, hindi ka nakapanalangin, hindi ka naging knowledgeable enough. Kaya pwedeng mas mahal ang maging resulta ng decision mo. And the Lord, He never hurries us up. Hindi tayo minamadali ng Lord, especially if it is about an important direction in our life. Hindi niya tayo minamadali. So pray for your plan so that you can get God's approval for your plan. Sigurado po ba tayo nakakakuha tayo ng approval
O, Lord, ito yung desisyon ko. No choice ka na. Minsan nga, hindi man natin pinapasa yung plano sa Panginoon eh. Tumatawag na lang tayo sa Kanya kapag hopeless na tayo or kaya may problema na tayo. We have to get God's approval for our plan. Kasi po, kailangan approve po ng Diyos yan. Kailangan kakampi mo ang Diyos sa lahat ng project sa buhay mo. Kaya nga sa mga school, di ba, binibigyan kayo ng mga P-task. Binibigyan kayo ng mga project task. Kasi tinuturuan kayo na pag meron kayong isang gustong bagay na magawa, gagawa kayo ng approach na tinatawag na project. Yung project kasi, iniisip mo yung mga problema, iniisip mo yung solusyon, iniisip mo yung mga pangangailangan, iniisip mo yung lahat-lahat. Dahil nakahanda ka, magagawa mo ng maayos yung project. Ganun po sa buhay. Yung po bang buhay natin, pag humarap kayo sa salamin, confidently you can say, this is a good project. Hindi po kayo project ng nanay at tatay nyo, lalong hindi kayo project ng jowa nyo or ng asawa nyo. Ang may project sa sariling buhay nyo, kayo. Paano plano? Do you get God's approval on every plans that you do? Lalo na sa malalaki, so that you can always check your motive against God's teachings. Ano ba yung motibo ko? Ano ba yung sinasabi ng katuruan ng Diyos tungkol sa motibo ko? You've got to check your motive against God's teaching. Sabi nga sa Proverbs 16:2, we think we know what is right, but the Lord is the judge of our motives. So again, check your motive against God's teachings. Kung paanong plano. Because God's teachings is by knowing God's Word. Do you know God's Word? Oh, wala pong sumagot. Do we know God's Word? Probably a bit. At habang may natitira pa pong panahon sa buhay natin, bakit hindi natin alamin talaga yung mga importanteng bagay dito sa mundo? Kuminsan kasi masyado tayong nasa sidetrack sa ibang bagay at nakakalimutan natin yung mga importante talaga. Akala kasi natin dahil Bible, di naman ako kayang pakainin yan, di naman ako kayang bigyan ng kabuhayan yan, di naman ako kayang bigyan ng asawa yan, di naman ako kayang ibili ng sasakyan yan, hindi naman ako kayang pagawan ng bahay yan. You're so materialistic when you think of that way. So mas lalong kailangan mong basahin yung salita ng Diyos. Kasi kapag nalaman mo yung kahiwagaan, yung kapangyarihan ng salita ng Panginoon, sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng sandali, mararamdaman mo yung malalim na kapayapaan ng puso. At dahil payapa yung puso mo, wala kang kinakatakutan. Hindi ka takot sa sakit, hindi ka takot sa kamatayan, hindi ka takot sa gutom, hindi ka takot sa pag-aasawa, hindi ka takot sa trabaho, hindi ka takot sa boss mo. Dahil iisa lang ang kinakatakutan mo, yung may likha sa'yo. Mga kapatid, sa dami ng complicacy ng pinag-aaralan natin, we always go back to what is basic. And that is the Word of God. Yun po, sa bawat plano, dapat parte ng blueprint ng planning natin, we check our motives. Kasi hindi natin pwedeng masalamin yung motibo natin sa sarili nating damdamin. Masasalamin lang natin yon sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. It is by knowing God's Word. Because how can you check if you don't have a standard by which you will check? So iba ang may alam. Alam mo dapat ang salita ng Diyos. Perhaps at least sa ulado mo or memorize mo hanggat maaari. Para pag may pumapasok pa lang sa isipan mo,
alam mo na agad na hindi yun yung gusto ng Diyos para sa'yo. Dahil ang sinasabi ng Word of God, sabi po sa Psalm 119:11, I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. Kung nakatago dito yung salita ng Panginoon, hindi mo na problemahin yung pagkakaroon ng maraming offenses sa Panginoon dahil yun yung palaging magbabantay at magtuturo sa'yo. Ang hirap po kasi sa tao, ang hirap po kasi sa pagiging Kristiyano, lalong-lalo na sa mga relihiyoso, akala nila once na tinanggap nila si Kristo sa puso nila, binago na sila ng Diyos. To the point na alam nila, hindi na sila magkakasala. Well, in fact, ang katotohanan, kaya ka mababago is dahil meron kang relasyon sa Panginoon. Dahil sa lalim ng pag-ibig mo sa Panginoon, kinikilala mo siya unti-unti sa pamamagitan ng kanyang salita. Araw-gabi sa lahat ng sandali, siya yung binabanggit mo, siya yung iniisip mo, siya yung kinakausap mo. And from there, little by little, doon unti-unting nababago yung pagkatao mo. Amen? Amen. Because God He did not create us to be like robots. Yan ang isa sa pinakadakilang miracle na nangyari sa mundo. He gave us this freedom. At sa freedom na pinagkaloob ng Panginoon na yan sa inyo, hindi niya kayo diniktahan na ikaw dyan, dapat ito lang ang gagawin mo. No. But because He loves you so much, hindi ka niya dinidiktahan kung ano yung dapat mong gawin. So napaka-importante po na itinatago natin sa puso natin yung salita ng Panginoon para pag may papasok sa puso natin, ay, occupied na pala, ay, meron na palang nakalagay. Diba? May nakaupo na pala. Kasi nakaupo na pala sa puso niya yung Panginoong Yesus. Doon pa lang at that moment, ano man ang darating na sitwasyon sa buhay niya, lalong-lalo na kung makakasama sa kanya, hindi na kaagad maaaprubahan. Hindi na kaagad mangyayari. Hindi na kaagad kakagat sa tukso. Kasi nandoon yung salita ng Panginoon. A lot of Christians still live their lives on the edge. Ay, alam ko na yung mga ganyang galawan eh. Hindi ako magkakasala, Kristiyano ako eh. Alam ko kaya yung salita ng Panginoon. No, hindi ako papatol sa mga ganyan. You do not know. Kasi kapag ganun ka nang magsalita, sarili mo ng yabang at dunong yung pinanghahawakan mo. Pero kung pinanghahawakan mo yung salita ng Panginoon, lumalapit pa lang sa iyo yung tukso, nasisilaw na yon. Amen? Kaya kahit nagsisimula pa lang sa iyo yung temptation, hindi ka na aalukin ng dyablo. Kasi alam niya, meron nang nakaupo sa puso mo. Meron nang malalim na kapayapaan na nakaluklok sa puso mo. Kaya alam niyang wala nang pagsidlan ang takot. Takot sa kinabukasan, takot sa kamatayan, takot sa kagutuman. Kaya hindi na pwedeng pumasok ang pananakot ng dyablo. Kasi may tao na eh, may laman na. Andito na si Kristo sa puso mo, the Prince of Peace. Kaya dapat sa lahat ng sandali, sinisiguro natin na yung laman ng puso natin, si Kristo. Ang tanong, ano ba yung laman ng puso nyo, mga kapatid? Pinag-aralan natin the other week, di ba? Paano mong malalaman kung ano yung laman ng puso mo? Kung ano yung lalabas sa'yo once na pressure ka, once na merong dumating na takot sa'yo, once na merong dumating na pagsubok sa'yo, na problema sa'yo, yun yung lalabas sa puso mo, lalabas sa bibig mo, lalabas sa action mo. At kapag ganun yung lumalabas sa action mo, ibig sabihin, yun yung laman ng puso mo. Importante na yung laman ng puso natin, yung Panginoong Hesus.
Kasi kung Panginoong Hesus yung laman ng puso natin, hindi tayo titingin sa katabi natin. Kahit pa stumbling block pa natin yan sa ating buhay pananampalataya, hindi tayo madadapa. Kasi hindi tayo sa Kanya nakatingin. Hindi siya yung laman ng puso. Ang laman ng puso natin, ang Panginoong Hesus. Kahit maraming problemang dumating sa'yo, kahit paiwan ka pa ng boyfriend mo, na 20 years kayong mag-on, iniwan ka pa. Pambihira naman, 20 years na iniwan ka pa. And so what? Kumisan kaya siguro tayo nagiging easy to get. Kasi baka wala talaga si Kristo sa puso natin. Kasi pag nandun si Kristo sa puso natin, sosyalin tayo eh. Kapag nandun si Kristo sa puso natin, iba tayo. Iba yung presence natin. Iba yung dunong natin. Hindi dahil sa matalino tayo, kung hindi nasa atin yung presensya ng Panginoon, yung banal na Espiritu Santo. Kaya importanteng nauuna yung salita ng Diyos. Kasi po, yan yung pundasyon ng presensya at Espiritu ng Panginoong Hesus sa puso natin, God's Word. God's Word needs to be the foundation of our hearts. Kasi kung minsan, pag nauna na yung iba, lalo na yung mga hindi kagustuhan ng Diyos, kahit pa dumating na yung salita ng Diyos sa kanila, na gaya ang pinag-aaralan po natin ngayon, parang medyo nahihirapan silang tandaan. Nahihirapan silang i-absorb. Kasi meron ng laman eh. Di ba? Yung mga sponge, alam niyo po yung sponge? Parang SpongeBob, ganon. Diba? Paano makakapag-absorb yan ng maraming tubig? Dapat tuyo siya. Wala siyang laman. Pero kung yan, may laman ng iba, basa na yan, paano niya pang ma-absorb lahat ng binubuhos ng Panginoon sa kanya? May laman na siya. So, importanteng ini-empty mo yung sarili mo. Lahat ng sarili mong kagustuhan, sarili mong dunong, sarili mong yabang. Ini-empty mo lahat yon para pag nagbuhos ang Panginoon ng pagpapala sa'yo, salo mo lahat. Amen? Amen. Kasi kaya ka nahihirapang matanggap yung salita ng Panginoon. Kasi nga may iba na siyang laman, may iba nang nakaupo. Kaya kung minsan, hindi natin maintindihan, merong mga taong parang nahihirapan talagang sumunod. Kahit pa mga Kristiyano. Kasi, nung tinanggap nila yung Panginoon, hindi naman talaga nila totaling binigay yung buong puso nila eh. Kaya napaka-importante na pag tinatanggap mo ang Panginoong Hesus bilang sariling tagapagligtas, buong-buo mong binibigay yung puso mo. Hindi parte lang. Kailangan buong-buo. Kaya, pansinin po natin, like for example, gumisan, di ba, napakalaki ng effort pag pumupunta tayo sa church. Tapos kasama pa natin yung mga anak natin, dala-dala natin sila. Ang hirap nilang bihisan. Gumisan, may toyo pa sila, na wala namang dahilan, di mo maintindihan. Pero kailangan mong gawin yun eh. Kasi napaka-importante ng pagtatanim sa puso, sa murang edad ng puso ng mga bata, yung salita ng Panginoon. Kagaya ng pag-aaral natin sa mga Children's Sunday School. Napaka-importante po niyan. Lalong-lalo na sa susunod na buwan, ating pong DBBS. So kung meron kayong magandang naiisip na ministry, isa sa pinakamagandang ministry, yung pagtuturo sa bata. Kasi i-bless ka ng gusto ng Panginoon. Kasi basal yan eh. Imagine yung tuturuan mo, wala pang laman ng puso. At ang itatanim mo sa puso ng mga batang yan, yung salita ng Panginoon. Amen? Kaya sana next month, wag tayong pahirapan pag naghanap tayo ng volunteer sa ating DBBS. Kasi sobrang nalulugod yung Panginoon sa mga ganong klaseng paglilingkod at pagmiministeryo. Amen? Amen. Kaya dapat sana bago pa lang sila matutong magbasa, purihin po ang Panginoon, bago pa lang sila matutong mag-gadget, alam na nila yung salita ng Diyos para meron nang nauuna sa utak nila, sa puso nila. At yun yung Word of God.
Para pag dumating yung temptation sa buhay nila later on, they will know what to do. Of course, yung mga batang yan, they will not be perfect. They will still fall every now and then, gaya nating lahat dito. Pero one thing is for sure, hindi kasing grabe at hindi kasing haba at hindi kasing tagal ng mga pagkabagsak na kagaya ng sa atin. Kasi nauna na sa puso at isip nila yung salita ng Panginoon. Yung salita ng Panginoon sa puso nila, naging preventive measures para hindi sila magkamali. Pagka kasi medyo nagkaedad ka na, marami ka ng pinagdaanan, kung minsan yung salita ng Panginoon, nagiging curative na lang sa'yo. Panggamot mo na lang sa mga sakit na inabot ng puso mo. Pero kung maaga yung natamnan, alam mo na. Kasi sa lahat ng desisyon mo, sa lahat ng plano mo, gagabayan ka ng Panginoon. Kasi ganun kasi dapat ang pagpaplano ng pundasyon ng ating mga anak sa puso nila. Para magkamali man sila, madali man silang mahimasmasan, madapa man sila, mapol man sila, yun ang pinagkaiba nila. They can easily revert back even from themselves. Kasi nga, nakatanim na yon sa kanila from within. Kaya kung real talk pa rin mga kapatid, ikaw na magulang, tandaan po natin, ikaw na magulang, hindi habang buhay, buhay ka. Hindi sa lahat ng Panginoon, hindi sa lahat ng panahon, kaya mong bantayan at subaybayan yung anak mo. Kaya the greatest pamana that you can give to your children is not bahay, is not lupa, is not even mga salapi, kundi yung malalim na pundasyon ng katuruan ng salita ng Diyos sa puso nila. Amen? Kaya sobrang mahalaga na nauuna yung salita ng Diyos. Amen? Kaya sobrang mahalaga na kasama nyo yung mga anak nyo at mga apo nyo sa gawain ng Panginoon. Amen? So ang tanong, paanong plano? Nasaan sila ngayon? Nasa baba po. Kaya sa plano ng buhay natin, siguro alam na natin daw na ngayon kung ano yung mga dapat nating unahin. Yun siyempre, yung mamuhay tayo ng makadiyos na naaayon sa kanyang pamaraan. Kasi pag nauna po yun, kahit may dumating pang ibang offer ng buhay sa'yo, especially yung hindi makadiyos, kahit pa attractive pa yan, tantalizing pa yan, madali mo nang marireject. Kasi nga may nauna na. Iba kasi yung una. Di ba? Iba yung una. Amen? Kahit sa pila, di ba? Pag pumipila ka, iba yung nauuna sa pila. Yung, halimbawa, may pupunta ka sa gobyerno, meron kang ipapaasikasong papel, number 1 ka sa pila. Paglapit mo pa lang, good morning po. Di ba? Binati ka pa, tinulungan ka ng mabilis, nakangiti pa kasi fresh pa siya eh. Pero subukan mong magpunta ng huli, late. Lumalapit ka pa lang, nakasimangot na, gutom na, nahihilo na, masakit na yung ulo, iritado na. Buti kung batiin ka pa niyan, pag nakita, mali na naman, balik ka na lang bukas. Iba yung nauuna sa pila. So we have to be wise and apply that in our planning. Iba yung nauuna. So pag gising mo pa lang sa umaga, ano yung una mong ginagawa? Dapat po ganun talaga magdasal. Kaya yung mga cellphone na yan, ugaliin nyo. Ako po, inugali ko na yan. Pagdating ng 8:00 ng gabi, nilalagay ko na sa malayo yung cellphone ko. Di ko na siya chinecheck. Bahala na kung may mag-chat or what. Bukas ka na. Pagkagising, malayo sa iyo yung cellphone mo. E di pagbangon mo, anong gagawin mo? Magpapasalamat ka sa Panginoon. Good morning po, Lord. Panibagong araw na naman po ng buhay ko. Ano po kaya yung nakaredy sa akin? Lord, tulungan niyo po ako, nabigyan niyo po ako ng talino. Kasi po ngayong araw na to, gagamitin niyo po akong magsalita sa aming church. Bigyan mo po ako ng dunong. At dun mo marirealize, napakarami mo palang dapat sabihin at ilapit sa Panginoon. Hindi yung pagkagising mo. Halos hindi pa nabubuka yung mata mo, ganun ka na ng ganun.
Nakita mo na yung lahat ng mga kumare mo, kumpare mo, mga kaklase mo, mga kaibigan mo. Nagburakay sila, nagpunta sila ng Vietnam, nagpunta ng kung saan-saan. Meron pa nagpunta sa Iran, nag-swimming. Anong nararamdaman mo? Buti pa sila. Ako nandito lang sa bahay. Anong naramdaman mo? Pagkagising mo sa umaga, bad trip ka na. Mababa na yung pagtingin mo sa sarili mo. Kasi feeling mo, napag-iwanan ka na. Diba? Yung iba, nag-i-stay sa Israel, nag-i-stay sa Iran. Diba? 1 linggo. Gusto niyo mga kapatid? Papadala po tayo ng magbabakasyon doon ngayon. Naka-promo po sila. Yun po. So be wise and apply wisdom in our planning. Iba kasi yung knowledge at iba yung wisdom. Yung wisdom kasi, hindi nakukuha sa information yan, hindi nakukuha sa internet, hindi nakukuha sa tablet, hindi nakukuha sa phone or computer, hindi yan nakukuha sa kung ano yung alam mong mga facts. Ang tanging nagbibigay po ng wisdom ay panahon at karanasan sa Panginoon. Wisdom comes from time and experience with God. Kayong mga bata, napaka-importante. Alam nyo ba, yung unang panahon, kaya medyo malalim ding mag-isip yung mga kabataan nun. Kasi pagkagising nila, unang-unang ginagawa nila, pumupunta sila. Nung naalala ko, nung bata ako, pagkagising ko, unang-una kong ginagawa, pumupunta kaagad ako sa apo, enting ko. Kasi pagpunta ko sa kanya, kukunin niya kaagad ako, isasakay niya kaagad ako sa kalabaw. Tapos lalakad po kami, pupunta po kami dito sa bukid. Kaya yung mga alam ko pong mga joke-joke noon, tsaka mga biruan, mga kwentong matatanda eh. Yung pang magkakasama sila yung nagbobolahan, sila yung mga nagkwekwentuhan. Pero pag nag-usap sila ng malalim, yun din yung na-absorb mo. So sana sa ating mga kabataan, nagbibigay pa rin tayo ng panahon para makausap natin lalo't lalo na yung mga lolo't lola natin. Minsan lalabas nga yung maglolo't lola, kakain sa labas. Para ba meron silang family time? Pagdating dun sa kainan. Punta po kayo sa kainan ngayon, mga kapatid. Pamilya, lalo na mamaya, Sunday, lunchtime. Imposibleng walang lamesa na naggaganon. Salit na sila yung mag-usap, kinakausap nila yung wala doon sa harapan ng lamesa nila. Tingnan po natin, kailangan po magkaroon tayo ng wisdom. At ang wisdom nang gagaling po yan sa karunungan ng ating mga nakatatanda. Hindi po yan nakukuha sa cellphone. Hindi po yan nakukuha sa internet. So we have to apply wisdom. Sabi nga po ng Proverbs 16:16, it's much better to be wise and sensible than to be rich. Higit na mainam sa ginto ang magkaroon ng karunungan at higit kaysa pilak ang magtaglay ng pangunawa. So bakit po ba palaging pinagsasama yung wisdom and good sense tapos versus rich? Of course, hindi naman po kontra yung Bible sa pagiging rich. But this is when wanting to be rich is not the wise choice at the moment. Meron at the moment kasi kung minsan, wanting to be rich may not be the right choice at that time. Marami sa atin ngayon, kapag information yung base natin, kapag knowledge yung base natin, we always grab all opportunities. To the point na kahit kung minsan, nasasaalang-alang yung mas importanteng bagay, which is yung relasyon natin sa Panginoon. Naalala niyo po, nung nag-share tayo the other week, pinahapyawan din natin at pinaalalahanan din natin even yung mga kapatid ho nating mga OFW. Hindi ho natin sinasabing masamang mag-abroad. At hindi ho natin sinasabing wag silang mag-abroad. Ang sinasabi lang natin, sana pag nag-abroad sila, hindi pa rin nila matitake for granted yung pakikipagrelasyon nila sa Panginoon. Kasi
kung minsan, nang dahil sa knowledge, nakakalimutan natin yung wisdom. Napapalitan or nasasaalang-alang natin yung relasyon natin sa Panginoon. Kasi kapatid, it's better to be wise and sensible than to be rich in a way that will destroy your relationship with God. And finally, kung magplano ka na rin lang, do not use evil ways. Huwag ka sanang gagawa ng plano na merong evil ways. Yung magplano kang yumaman, pero merong deception. Magpaplano kang manalo, pero merong pandaraya. Magpaplano kang mabuhay, pero may papatayin ka. Magpaplano kang pumasa, pero mangungopya ka. Kailangan walang ginagamit na masamang paraan sa pagpaplano. Kasi nga, di ba nabanggit natin kanina, kailangan kakampi mo lagi ang Diyos. So paano kanya kakampihan kung masama yung plano mo? Kaya importanteng alam mo yung salita ng Panginoon. Kasi pag alam mo yung salita ng Panginoon, sa pagpaplano mo pa lang, hindi ka na magplano ng evil ways. Proverbs 16:17, God's people avoid evil ways and they protect themselves by watching where they go. Actually, kapatid, kahit malayo ka pa naman sa pagpaplano, nalalaman mo na kung saan patungo yung landas na yon. Kasi bibihira lang naman yung bigla-biglang lumiliko sa mali. And usually, alam mo na yung direksyon na yon kasi dahan-dahan na nagiging malinaw sa'yo na mali yun. At kapag nalaman mo na mali yun, wag na lang. Kasi kung ganun rin lang, dapat matuto tayong even umatras. It's not worth it to destroy a relationship with God for wealth. Kasi kahit gaano pa karami yung pera mo, pag hindi ka naman pinayagan ni Lord na ma-enjoy yon, hindi mo pa rin mai-enjoy yung pera mo. Pero kung gusto kang i-bless ni Lord, gusto ka ni Lord na enjoyin mo yung pera mo, kahit konti lang yan, nai-stretch yan. Amen? Amen? Ang dami-dami kayang nangyayari sa konti, mga kapatid. Imagine, yung 5 pirasong tinapay, 2 pirasong isda. Sa tingin niyo po ba, kasya po yun sa 5,000 men, mga kapatid? Pero alam po natin yung storyang yon, di po ba? Na kahit 2 pirasong isda at 5 pirasong tinapay lang, actually, siguro doon po nagsimula yung yung alamat ng mga Sharon. Kasi nakapag-Sharon pa sila doon meron pang 12 baskets ng leftovers. Sobra-sobra pa. Kasi nga kapatid, kapag si Lord yung nag-bless ng biyaya niya sa iyo, kahit pa sa tingin mo konti yan, your little is never too small in the hands of a big God. Minsan kasi, parang pakiramdam natin, Lord, parang hindi ko kaya. Lord, parang hindi ako enough. Lord, parang hindi matibay yung plano. Pero kapag binigay mo yan sa Panginoon, your little is never too small in the hands of a big God. Iba kasi yung nabubuhay tayo sa favor ng Panginoon. Amen? Marami po sa atin, gustong-gusto nating marinig yung promise ng Diyos. Di po ba? Yung favorite verse ko, Jeremiah 29:11. Plans to prosper you, not to harm you. Plans to give you a hope and a future. Kasi gusto natin yung prosperity, gusto natin yung future, gusto natin yung blessing. Pero, paano ang plano? Paano ang plano? Kasi, madalas nakakalimutan natin na bago dumating ang prosperity, kailangan mo munang isurrender ang hawak mong plano sa Panginoon.
Nung pinakain po ni Jesus Christ yung 5,000 men, hindi po nagsimula ang milagro sa abundance. Saan po yun nagsimula? Saan nagsimula? Nagsimula po yun dun sa pagsuko ng 2 isda. Pagsuko ng 5 pirasong tinapay para sa more than 5,000 person. Sobrang konti. Sobrang liit. Sobrang kulang. Sobrang insignificant para sa humigit kumulang na 5,000 mga tao. But you know what? Nung nilagay ng Panginoong Jesus yung kamay niya sa pagkain yun, doon nagsimula yung prosperity. Nung nilagay sa kamay ni Jesus, hindi lang naging sapat, bagkus sumobra pa. Mga kapatid, ganito po yung pattern ng Diyos. Kung meron ka mang plano sa buhay, baka hindi nangyayari yung plano mo kasi hindi mo nilalagay sa kamay ng Diyos. You have to surrender them so that God can bless them. You have to release them so that God can multiply them. And you have to trust God so that God can prosper that plan. Minsan gusto natin ng plan to prosper. Pero ayaw naman nating i-let go ang sarili nating mga plano. Gusto mo ng blessing, pero hawak mo pa rin ang plano. Dahil gusto mo, ikaw pa rin ang may control sa buhay mo. Gusto mo ng future, pero hindi mo naman maisuko kay God. Kaya paano kanya ipaprosper ng Diyos? Paanong ipaprosper ng Diyos ang plano mo kung hindi mo yun isusuko sa Kanya? Kasi po ang tunay na prosperity, hindi nagsisimula sa kung ano ang meron ka. Ang tunay na prosperity, hindi nagsisimula sa kung ano ang meron ka. Nagsisimula po yun sa kung ano ang kaya mong isuko sa Kanya. Kaya mga kapatid, this morning, ano po ang mga hawak po natin na hindi natin kayang mabitawan para sa Kanya? Is it your plans? Is it your future? Is it your fears? Is it your timeline? Is it your life? Kasi po kapatid, what you keep stays limited. And what you surrender, God multiplies. What you keep stays limited, and what you surrender, God multiplies. Kaya kung ang laman ng puso mo ngayon, this morning is saying, Lord, pagod na po akong hawakan ang buhay ko. I'm trying all my best. I'm doing my best in everything that I do, pero parang hindi pa rin enough. Lord, I surrender my plans. And I trust your plans to prosper me. Gaya po ng sinabi mo sa iyong salita. Sa mga sandaling ito, if that is what your heart is trying to say, itaas mo ang kamay mo bilang tanda ng pagsuko. Iabot mo ang buong puso mo sa Kanya. Because your future is not in your control, and your future is safest in the hands of God. Panginoon, nakikita mo po ang mga kamay na to sa mga sandaling ito, Lord God, bilang tanda ng aming pagsuko. Salamat po sa iyong mga salita sa mga sandaling ito, sa umagang ito, Panginoon. And Lord, we admit marami po kaming mga plano sa buhay, pero hindi lahat naka-align po sa plano mo. Kaya Lord, sa mga sandaling ito, patawarin mo po kami, Lord, sa mga pagkakataon na kami ay nagmadali, na kami ay naging mayabang,
na kami ay gumawa ng desisyon na ikaw ay hindi namin isinama. Kaya po today, Lord, tinataas po namin sa inyo ang lahat ng plano namin sa buhay. Our dreams, our goals, our future. Turuan mo po kami, Panginoon, na hindi lang maging successful sa mata ng mundo, kundi higit sa lahat maging successful ayon sa iyong kalooban. Give us wisdom to plan, give us patience to wait, and give us a humility to obey. At Lord, tanggalin mo po ang pride sa puso namin. Alisin mo po ang fear na nagdudulot ng maling desisyon. At bigyan niyo po kami ng lakas na sundin ang direction mo kahit hindi namin fully naiintindihan. And from this day onward, Lord, hindi lang po kami basta-basta magpaplano for success, kundi magpaplan kami na kasama ka namin. Magpaplan kami with you and for you. Panginoon, ikaw po ang mauna sa puso namin. Ikaw po ang masunod sa buhay namin. Kilala mo po ang bawat isa na naririto sa mga sandaling ito. Nalalaman mo po yung kanilang mga sitwasyon, yung kanilang antas ng kanilang level bilang tao. Some of our brethren here are still studying. Ang iba naman po are already working. And some are already done studying but still are having a hard time looking for a job, Panginoon. Some of us are currently working. Some of us are currently retired. Lord, lahat po kami, ipinagkakatiwala po namin sa inyo ang aming mga plano. Huwag mo pong hayaang kami ang manguna. Gaya po nung nangyari, Panginoon, sa pagpapakain mo sa 5,000 men. Sa mga sandaling ito, isinusuko po namin sa inyo ang aming mga plano. Buong buo, Panginoon. Plan to prosper. Plan to give us a hope. Plan to give us a future. Yan po ang pinanghahawakan namin at yan po ang sinasabi ng iyong mga salita. Maraming salamat po sa mga sandaling ito. At nawa, Panginoon, sa lahat ng sandali, every time na kami po ay magdidesisyon, matandaan po namin yung mga salitang to, plano. Nang sa gayon, Panginoon, sa lahat ng sandali, bago kami kikilos, bago kami magdidesisyon, i-check po namin yung aming plano with you. Sisiguraduhin namin na meron ka pong approval. At titignan po namin yung aming mga motibo ayon sa iyong mga salita. Salamat po sa iyong mga pagtuturo. Salamat po sa aming mga natutunan. Salamat po sa iyong mga paalala. Inaangkin po namin at tinatanggap po namin ang lahat na ito. In the name of Jesus we pray. Amen. Amen. Mga kapatid, bago po tayo tuluyang mag-close, gusto ko lang pong iwan sa inyo ang promise ng Diyos sa book of Jeremiah 29:11. This is my favorite verse. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you a hope and a future. Hindi tayo ang may hawak ng buhay natin. Hindi tayo ang may final say sa buhay natin. Ang Diyos lang. At ang pangako po dito, ang plano niya, mabuti. Minsan, hindi man po natin naintindihan. Minsan, hindi laging madali. Pero sigurado po tayo na may hope, na may future, at may purpose ang plano ng Diyos sa atin. Kaya patuloy lang po tayong magtiwala, patuloy lang po tayong mag-surrender, patuloy lang po tayong manalangin. At gayon din po mga kapatid, patuloy ko pong hinihingi yung inyong mga prayers kung paano ang plano ng Panginoon sa part 2 natin this month. Kasi as much as we wanted to, as I continue to seek God and as I write and as I prepare for the next part ng Sunday na to, kailangan po nating ipanalangin palagi yung ating mga gawain. Nang sa gayon, maging very applicable po, very applied yung ating mga pinag-aaralan na salita ng Panginoon. Nang sa gayon, maging manatiling malinaw, manatiling tapat at napapanahon po yung mensahe natin. Amen? So mahal ko kayo mga kapatid at naniniwala po ako
that the best is yet to come. Because God's plans are always good. Purihin po ang Panginoong Jesus. Amen. Praise God.